Naniniwala ka ba na kahit isang walang pinag-aralan o kahit isang high school graduate o grade 4 kayang umasenso? Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 9 years na experience sa pagnenegosyo at wala rin akong natapos sa buhay, no? Wala akong pinag-aralan na yung graduate talaga. So noong mga 1 year ago, noong nakaraang taon, nag-branch tayo doon sa Kidapawan branch, no? Ang Cell Salon branch ng Kidapawan natin. Meron tayong nakakwentuhan doon, meron tayong naging kaibigan doon. Negosyante rin siya at may-ari siya ng barbershop. Hindi lang basta barbershop, no? Kasi marami siyang branch. Siguro mga 4 or 5, 6 na yata yung branch niya ngayon. At habang, tumatagal ako doon kasi iniimbita ko siya noong anniversary namin at noong opening din namin, nagkakuwentuhan kami tungkol sa hirap ng buhay. So, naikwento niya sa akin na pinanganak din siyang mahirap, 'pag, anong tawag dun, rubber yung trabaho nila, yung pagkukuha ng gata, pulot, basta gano'n, yung pulot gata ng rubber, oo. Yun yung trabaho nila ng pamilya niya. So, sa madaling salita, hindi siya nakapag-aral, 'no, parang hindi siya nakatapos ng elementarya. Pero natanong ko sa kanya kasi, kung titingnan mo, meron siyang sasakyan, meron siyang motor, marami siyang nabili, 'no, marami siyang nabili, marami din siyang natulungan, marami siyang trabahante ngayon na nagiging, owner na rin, naging business owner na rin. Kaya, na-topic ko 'to ngayon kasi ang mga walang pinag-aralan ba o yung mga hindi gumraduate, kaya nga bang umasenso o kaya nga bang umangat sa buhay? Sa experience ko bilang negosyante ngayon, ako rin at aking asawa, wala rin kaming natapos. Bali high school graduate ako, siya rin ay high school graduate. Pero ang katanungan ba, kaya ba naming umasenso, kaya ba naming umangat? Ngayon, meron na kaming business, meron kaming 4 na branch ng salon, Cell Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao. At opening natin ngayong June 8, 2025. Agton Street, kita-kita tayo diyan sa may Davao. Oo. Toril Davao pala. So, kaya nga bang umasenso? Palagay ko, unang-una, kailangan tama yung pag-iisip mo, tama yung pag-uutak mo, tama yung mga gagawin mo, tama yung diskarte na ginagawa mo. At pangalawa diyan, dapat meron kang pangarap. Kasi kung wala kang pangarap, wala kang step by step o guide o ano ba ang gagawin mo next month, next year o sa susunod na dekada. Kasi wala ka namang pangarap. Babalik ka pa rin sa ano bang pangarap mo sa buhay. Kung wala naman, ang gusto mo lang makakain, ang gusto mo lang makainom, o ang gusto mo lang manood ng TV, galing sa trabaho manood ng TV, o ganun lang yung gusto mo, malamang wala kang mararating pa rin dyan. So, kailangan, unang-una, siyempre, tama yung pag-utak mo, tama yung pag-iisip mo. Kasi kung meron kang pangarap sa buhay, halimbawa, gusto mong yumaman, gusto mong umasenso, gusto mong magkaroon ng mga bagay na gusto mong mabili. Pero ang ginagawa mo, siyempre ng ginagawa mo nung nakaraang mga 5 years ago, 10 years ago, wala kang binago sa ginagawa mo araw-araw, hindi ka pa rin aangat, hindi ka pa rin aasenso. Pero marami akong kilala din na mga nagtagumpay, mga graduate. Ihalimbawa ko yung tito ko. Yung tito ko ngayon meron ng negosyo. Dating ano 'to, dating nagtatrabaho, government official siya, I mean government, sa gobyerno siya nagtatrabaho. Oh, tapos, nagnegosyo siya hanggang sa nakita ko kasi doon ako tumira sa kanila ng mga 1 taon siguro. Nakita ko kung paano niya nabago yung buhay niya sa pagnenegosyo. Meron akong isang tito na, graduate din siya tapos yun na nga, nagtatrabaho siya, mataas din yung posisyon niya sa mall pero nahihirapan pa rin siya sa buhay. So, dalawang tito yung pinagkukumparahan ko, isang graduate na walang negosyo, empleyado at isang graduate na may negosyo. Pero mas umasenso yung tito ko na may negosyo, na graduate. Ikukumpara ko naman sa sarili ko ngayon. Hindi ako graduate,
high school lang kami, high school graduate kami, wala kaming natapos na malaking, ah, malaking wala kaming diploma na talagang mataas yung pinag-aralan namin. Pero kung sa pag-iisip o pag-uutak, yan pa rin tayo, babalik pa rin tayo diyan kung ano yung pangarap mo, kung ano yung gusto mo, at anong mission mo sa buhay. Kasi diyan pa rin yan, eh. Tapos kung may pangarap ka, paano mo tinatrabaho? So babalik ka pa rin sa anong pag-iisip, pag-uutak ang ginagamit mo para umasenso. Kasi kahit na anong natapos mo o wala kang natapos, kung wala ka namang pangarap at kung ang pag-uutak mo, eh, gano'n pa rin sa dati na wala namang patutunguhan sa buhay, wala ka namang napala, eh, hindi ka pa rin naasenso. So, ako naniniwala ako na ang pag-asenso o pag-angat ng tao, eh, nakadepende sa pangarap mo, nakadepende sa kagustuhan mo, dahil kung gusto mo, gustuhin mo. Wala ng alibay-alibay. Gusto mo 'yan, gustuhin mo 'yan. So, kung gusto mo talagang umasenso, trabahuin mo. Wala ng pero-pero dahil kung gusto-gusto, wala ng dahi-dahilan. 'Yan lang, magandang gabi at trabaho-trabaho talaga ang pagnenegosyo kaya maraming problema dito, mahabang laban, pero kung gusto mo, gustuhin mo talaga. Bye-bye.